Hi guys, John Rick here and meron tayong bagong portable monitor ngayon. Ito yung gagamitin natin sa ating Xbox ROG Ally X. So ito yung OLED version nung U-Perfect na portable monitor. 13-inch to. Naka-sale siya sa Shopee kaya kinuha natin. So ayan, open natin siya, unboxing tayo. Ito yung charging brick. Ayan, ilang watts to. Parang generic charger lang siya. Anyways, yeah. Okay, yung mga kasama niya ay cable, Type C to Type C. Ayan. Dalawang Type C to Type C siya. Tama? Type C, Type C, then Type C to Type C din. And I think ito yung HDMI to mini HDMI. Ito, mga screws. I think ito yung para sa mount niya. And let's check the monitor. Ito. Okay. Oh, manual niya. Ito. Yan. U-Perfect. Okay, portable monitor. Natin. So, nandito na pala yung cover case niya. No? Ayan, kasama na siya sa loob. Okay. Oh, yung screen niya ang ganda. Napakanipis niya lang, no? Ayun, ganyan siya kanipis. I think magnetic to. Ayan. So, check muna natin yung monitor lang. So, yung port niya. Ayan. So, meron siyang micro. Tapos power. Then ito yung HDMI. USB display niya. So, ito. Very nice. Try natin siya. Alright, so ayan, na-set up na natin yung ating portable monitor, no? So, connected na siya dito sa ating Xbox ROG Ally X, no? Then, gamit tayo ng Type-C niya. So, kinonect natin yung Type-C port niya. And, ang kinagandaan nito is, dito na siya kumukuha ng supply. So, yun nga lang, kailangan ng ROG Xbox natin na connected din siya sa power outlet. So, since gamit ko naman yung GPD G1, ito yung pinaka-dock niya na nagsusupply ng power. So, dito na siya nakakonect. So, ayan, makikita nyo na napakalinaw ng screen. And, kapag nag-login tayo sa game, ayan, very vagrant yung colors niya. So, hindi siya masyadong halata rito sa ating camera. Pero, on the naked eye, sa personal, napakaganda ng screen. So, pwede nyo pang i-enhance yung visuals nito o yung color nito. I-enable nyo yung HDR niya. Pero, unfortunately, hindi nagana yung HDR kapag naka-Type-C tayo na connected. So, dapat naka-HDMI siya. For some reasons, hindi siya nag-enable. Kasi pag in-on natin yung HDR natin, kaya kita nyo, ang ganda ng kulay pa rin yan. No? Litaw pa rin yung mga kulay rito. Pag enable natin yung HDR dito sa ating monitor, ayan. Ayan, kita nyo, sabog yung kulay niya. No? Sa personal yan, masyadong matingkad yung kulay. Tapos, parang sabog na sabog yung kulay talaga niya. Or saturated yung color. Ngayon, kapag i-set up natin siya at i-enable nyo yung, kailangan nyo kasing enable yung HDR mismo dun sa Windows display settings. Pag nagpunta tayo ng display settings, by the way, ito nga pala yung gamit kong keyboard, yung foldable keyboard. Generic lang naman to, and Bluetooth keyboard siya. Sinet up ko na rin siya. Ang nakakatuwa lang rito is very sukat na sukat siya dun sa screen, no? Kaya, ito na siguro gagamitin ko muna keyboard para dito kapag nagsiset up tayo. So anyways, yan, punta kayo ng display settings. Yan. Tapos dito sa second screen niya, makikita nyo yung HDR, ayan. Kapag ino-on nyo siya, ayan, bumabalik ulit siya. Not sure kung kita nyo sa screen, pero ayan, bumabalik-balik siya. Hindi nyo siya ma-on. So kailangan, para ma-on nyo siya is naka-HDMI kayo. So, ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung Type-C. Yun nga lang, kailangan ng charger nito, no? Kasi walang built-in battery ito, eh. So, tatanggalin natin yung Type-C. Yan. Tapos, kabit natin yung HDMI. Tapos, kakabitan nyo siya ng power, no?
So meron akong isang outlet dito. So isang type C na charger. Pwede nyo rin gamitin yung charger nitong kasama kung may naka-ready na. So yan, once connected na yung HDMI, kapag in-on nyo na yung HDR, yun, so black screen na siya. Then, naka-on na siya. Pag kinilik natin yung, yan na siya. HD na yung kulay niya. Pero makikita nyo medyo parang wash out yung kulay niya, no? So, kailangan nyo pang i-calibrate yan. So, para makalibrate nyo, punta uli kayo ng display settings. Yan, dito sa click nyo yung HDR. Yan. Tapos, hanapin nyo yung HDR display calibration. Dadalhin kayo nito sa Microsoft Store. Kailangan nyo i-download yung HDR calibration. So, ako since na-download ko na siya, yan. Open na lang natin siya. Pero, wala namang bayad yan, free yan. So, ang gagawin nyo lang dito is kakalibrate nyo yung HDR. Susundan nyo lang yung pattern niya. So, para masundan nyo yan, ayan, kailangan ito ang goal nyo. Mawala yung mga gray lines niya, maging white lang. So, start natin para makita nyo lang. So, ito ang goal natin is pure black siya. So, dapat wala kayo nakikitang black. Sa personal, may nakikita pa akong mga lines, no? So, i-reduce ko lang yung lines niya. Hanggang sa totally black siya. Ayan. Tapos, ito yung 4 cubes niya, dapat flat white lang siya. So, tataasan naman natin siya. Huwag nyo siyang susobrahan kasi mas lalong magiging sabog kasi yung kulay. So, eksaktong-sakto lang na hindi nyo na makita yung mga lines. Yan. Next, ito kailangan ganyan. Gray lang siya. Taasan natin. Tapos, HDR content, kung gusto nyo ng medyo wash out, yan is SDR content. Pag gusto nyo pure HDR naman, so kukunin natin ng 90% siguro. Yung saturation. 90 lang, yan. Tapos, gagawa kayo ng profile name para yun ang gagamitin nyo na inyong profile para kung gusto nyo siyang i-set up. Sa akin is John Techie na lang. Then magpupunta na yung profile natin dito sa display natin. Okay, dito sa HDR settings, pupunta kayo sa display. Tapos click nyo yung second screen, of course. Then dito sa color profile, hanapin nyo yung profile na sinetup nyo. Set profile natin. Yan. Then set. So, ayan. Yung ating sinetup na John Techie. So ito yung una kong ginawa. So ito yung sinetup natin na bahay. So pagbalik natin ng game, yan. So ayan, nakita nyo, hindi na siya masyadong wash out and very HD na siya. Of course, iba yung screen natin, no? Iba yung makikita nyo rito. Pero sa personal yan, napakaganda niyan. Pure HD na yan. Ang example niyan is pwede nyo gawin is punta kayo ng YouTube. So exit muna tayo rito sa game. So may makikita kayo dito na nakalagay na HDR. Pag hindi yan naka-enable is 4K lang ang lalabas. So yan, ganito talaga ng kulay niya. Ito nandito ang pagka-HDR. Alright, so yun lang guys, at sana na-enjoy nyo itong video natin, itong ating UPerfect portable OLED monitor. Napakaganda niya para sa ating pang-gaming, lalo na pang-gaming. And so lightweight din to, napakanipis niya, no? So kailangan maingat kayo rito kasi madali itong mabasag talaga. And again, this is John Techie. See you again to the next video. God bless everyone.